Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, binigyan ni Aguspina si Tomas ng 5,000 at isumbong ni Tomas sa kanya ang ginagawang kalukuhan ni Faustino. Pero dahil narinig niya sa matandang babae na may pupuntahan siyang party, inanyayahan niya si Faustino na lalabas silang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Marivic dahil hindi sila nagtagal ni Aguspina sa parlor. Nagpaalam si Faustino sa ating bida na may pupuntahan na meeting. Nalito si Tomas nung ibinigay ng kanyang boss ang sweldo niya at dinagdagan pa niya ng 5,000. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Laban Kung Laban, dito sa ating dula, Super Pipita. Kulang na lang magngit-ngit ang gulong ng kotse na Aguspina. Narinig ko pang nasabi ni Marivic na muntik nang mabangga ang bakod. Binilisan ko ang pagpasok dito sa kwartiro amin. Sinadya kong hindi sara ng husto ang pinto ng kwarto para marinig ko ang sasabihin ni Aguspina kay Pipita. Nakaka-nervyos naman kayo, tita. Nakarating na nga tayo. Muntik pang mabangga ang kotse. Ay, tumahimik ka nga, Mari. Ha? Matulog ka na. Ay, nahihilo ako. Uupo lang muna ako dito sa sopa. Nako, At ikaw, Pipita, nakabalik na ba si Faustino? Saktong pumasok siya sa kwarto niya nang dumating kayo, madam. ha? Pero matagal kaming nakusap. Talagang hindi alam ni Pipita na magsinungaling. Ayoko ng sinungaling, Pipita. Nako, Saan talaga pumunta si Faustino? partay. Hindi maganda pag nagsumbong si Tomas sa kanya. Yung sinabi niya pong pupuntahan niya bago siya lumabas, Madam Agustina, makimeeting daw siya sa nakakasama niyang negosyante. Ha? Malaman ko lang na nagsisinungaling ka. Mag-ingat ka sa akin. Ay, hindi po. Hindi po ako nagsisinungaling, Madam. Ay, Si Sir na lang po kausapin niyo.
Pwede po ba akong matulog? Salamat. Sige. Iwan mo na nga ako. Wala ka namang kwentang kausap. Magkunwari akong naghihilik Salamat po. para mapaniwala ko si Agustina na talagang tulog ako. Grabe ang ugali ng matandang to. Parang bapor kung humilig. Ay, matulog na nga rin ako. Tatabi sana ako kay Maribik, pero malikot matulog. Baka mahulog pa ako. Ay, subukan ko nga hawakan ng tuhod ni Faustino. Baka hihinto sa paghilig. Ay, mapupuyatan lang ako. Ako ang kawawa bukas. Nasa kusina na si Pipita na naghahanda ng agahan namin. Masakit pang ulo ko pero hindi ko ipapakita. Pasok lang ako. Magandang umaga sa inyo po, sir. Ipagtitimpla na po kayo ng kape? Sige nga Pipita, damihan mo ng kape. Lagyan mo din ng kaunting asukal. Siya nga pala, anong oras dumating sina Agustina at Maribik? At kasunod lang po kayong dumating, sir. Sakto atang pagpasok ninyo sa kwarto ninyo. Oo nga pala. Nakainom kasi ako. Ano kasi, talagang ganon kapag magsama-sama kaming mga negosyante. Hindi nawawala ang alak. Kulang ba ang tulog mo, Maribik? Ay, nako. Ang pangit pala ng itsura mo pag bagong gising ka. Lumalaki pa ang butas ng ilong mo. Ay, grabe naman kayo, tita. Mapanghusga naman kayo. Totoo naman yung sinabi ko. Buti pa ako. Napalitan ko na yung mapanghusgang salamin namin. Kahit anong anggulo, maganda pa rin ako. Ay, uuwi na ako, tita. Matutulog pa ako. E di, mahuhuli ka na niyan sa trabaho. Paniguradong pagagalitan ka ni Faustino. Ibalita, titok ko naman, tita. Maiintindahan naman niya siguro ako. Ay nako, baka manghina ka. Hindi ka pa ba nagalmusal? Sa bahay na lang ako kakain, tita. Busog pa ako sa kinain kong masasarap na pagkain kagabi. Sige po. Pipita! Buksan mo nga ang gate dahil aalis na daw si Maribik. Ikandado mo pagkatapos. Opo, madam. Ay, busog pa daw siya. Ay, nako. Ang dami-dami niya kasing kinain kagabi. Maganda talaga tong napili mong salamin, Agustina. Ang gwapo-gwapo ko talaga. Sabi nga sa akin ni Atty. Del Prado na pwede daw akong tumakbong gobernador. Naniwala ka naman? O baka naman may ibang nagsabi sa'yo niyan? Ha? No, hindi. Talagang pinupuri ng mga tao ang katulad kong negosyante na aktibo. Kung bakit daw hindi ako nag-file ng pagkakandidato bilang gobernador, baka daw ako ang magpapaunlad sa buhay natin. Boss, maganda sana kung hindi kayo umuwi kaagad. Pero di bale, mas magaganda pa ang mga babae sa susunod kong pupuntahan.
Yun nga lang, mahal ang bayad. Anong mahalang bayad na pinagsasabi mo, Tomas? Linawin mo ang sinasabi mo. Pareho, boss. Mahal ang mga alak doon at mahal din ang mga babae doon. Ah, Magaganda na nga, malilinis pa. Nakakapanabik, boss. hindi maganda kung nakakapanabik sila. Baka makapitan pa ako ng sakit. Ayoko pang mamatay, Tomas. Ha? Ay, ang ibig kong sabihin, boss, dahil sa kagandahan nila, nakakapanabik sila, nakakatukso. Pero, sulit ang gastos mo, boss. Hindi ata maganda yung pinagsasabi mo. Kaya lagi kang naubusan ng pera. Akala ko pa kape at sigarilyo lang ang bisyo mo. Minsan lang naman ako pumunta doon, boss. Lalo na kapag siniswerte ako sa sugal. Ay, may pinag-aaral kasi akong pinsan ko. O, tignan mo. Sugarol ka din pala. Ikaw lang din nagsasabi ng mga bisyo mo. Baka hindi lang ang mga yan ang bisyo mo. Pero habang hindi mo pa nasasabi ang iba, magtrabaho ka na. Mamayang hapon na lang ulit tayo mag-usap, boss. Baka makapag-desisyon na kayo na lumabas tayo ulit mamayang gabi. Hindi pwedeng gabi-gabi. Mahirap magpalusot. At inaya ko ng kabigan kong tumatakbo bilang bisig gobernador. O sige, kung ganun, boss. Sa susunod na lang ulit. Nagdadalawang isip ako sa sinabi sa'yo ni Faustino na dahilan kagabi, Pipita. Yan ang hindi ko po alam, madam. Hindi po ba kayo nag-usap? Paano kami mag-usap kung pagkatapos naming mag-usap ni Maribik ay natulog ulit ako? Isa din yung Tomas na yun. Walang silbing binagyan ko siya ng 500. 5,000 pala. Hindi naman daw sila magkasama kagabi. Sus, may binayaran ba pala si madam na magmasid kay sir? Hindi pwedeng hindi niya ako sunduin. Ipapabalik ko ang ibinigay ko sa kanyang 5,000 kung hindi pa niya ito naiwaldas. Madam? Ang ibig kong sabihin, kung hindi pa niya naigasto sa inom, Ay, maraming alak ang pwedeng bilhin ng 1,000, madam. hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Hay, paano ba naman kasi? Matanda ang dalaga ka na. Ay, Ano daw? Ay, nadadamay pala ako talaga. Ay, ganito ba talaga ang wala pang asawa? Kung hindi ko makukumbinsi si Sir Faustino na lumabas na naman, wala akong madidilhin siya. Wala pa nga akong nagastos kagabi. Pero hindi ko hayang mabutas ang bulsa ko. Wala naman kasi akong malokong babae. Si Maribik, wala akong makukuha sa kanyang pakinabang. Kung hindi lang umiinom ng pampaputi, para siyang kaping natimplan ng brown sugar. para kang nawalan ng senti mo, Tomas. Hindi ka pa ba magtrabaho? Buti sana kung hindi kami naidadamay kung mapapagalitan ka dahil nakatulala ka lang dyan. Ikaw kasi ang iniisip ko, Maribik. Namimiss na kita. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Tomas. Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Kailanman hindi mangyayari yan, period. Grabe ka naman. Oh, bakit ka nga pala late? Wala kang pakialam. Diyan ka na nga. Nabibwisit ako sa Tomas na yun. Hindi naman ako parang kape. Kung bakit ba naman kasi niya ako pinagtitripan. Tawagan ko na lang si Pipita. Baka may sinasabi si Tita Aguspina tungkol sa akin. Isumbong ko na lang kay Tito.
Wala pa ako sa mood na magtrabaho. Ayan na, nagre-ring na. Hello? Sino to? Si Maribik to. Si Tita Aguspina. Ay, kalalabas niya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Baka talagang naghihinala na si Tita na may ginagawang kalukuhan si Tito. Sino kayang pinagseselosan niya sa mga empleyada? Ako naman ang pinakamaganda. Ano palang pinagsasabi niya tungkol sa akin? Wala naman. Siguraduhin mo lang, Pepita. Gulat ka atang nandito ako, Faustino. May hinihintay ka atang bisita, ha? Ha? Iyan na naman ang sinasabi mo sa akin kahapon. Walang nagbago. Hindi makakapasok ang hangin dito sa opisina ko. Kung bakit kasi may nagsisilos sa hangin. Mag-ingat ka pag nalaman ko ang totoo. Oo nga pala, nagsweldo na ba ang mga empleyado mo? Sa Biyernes pa, para saktong katapusan. Pero si Tomas, naibigay ko ng sweldo niya kahapon. Anong sabi mo? Ikaw mismo ang nagbigay ng sweldo niya? Nawa nga ako dahil wala siyang pera. Tapos, bakit naman kasi nadulas ba ako? Ito talaga ang gustong-gusto ko sa inyo, madam. Galante kayo. Ang sasarap nitong mga in-order nyo at saka class itong restaurant na pinuntahan natin. Kahit anong galit ko sa iyo, Tomas, hindi magandang mag-away sa harap ng pagkain. At gutom na ako dahil nagkape lang ako kaninang umaga. Ha? Bakit kayo galit sa akin? Huwag kang umarte na wala kang alam. Kaya naman pala wala kang naisumbong sa akin kagabi dahil sinuhulan ka na ni Faustino ng pera kagabi. Naibigay na daw ang sweldo mo. Hindi yun suhol, madam. Sweldo ko yun. Sige, magpalusot ka pa. Hindi ko pa nga napapakinabangan ang 5,000 binigay ko sa'yo. Magmerienda ka na nga para hindi mahalata ang nerbiyos mo. Maniwala kayo sa akin, madam. Promise. Kapag may nakita kong ginagawa si boss, isusumbong ko sa inyo. Natuto na ako. Bibigyan lang kita ng pera kung may maisusumbong ka sa akin. Kahit pa magbayad ako sa'yo ng 50,000. Ha? Malaking halaga, madam. Para na akong ninervyusin. Ilan lang ang sweldo ko sa kumpanya? Wala pang 2,000. ₱50,000 na pera. Kahit pa pagsasabayin ko ang mga ilalabas kong babae. Kung hindi ko mapipilit si Boss Faustino na lumabas kami ulit. Mapipilitan talaga ako. Bahala na kung magalit pa sa akin ang matandang yun. Pero kakausapin ko muna. Di naman ako sigurado kung pinapaasa lang ako ni Madam Aguspina. Mas marami ang pera ni boss dahil siya naman ang may hawak sa kumpanya. Hindi naman siya Andres. Paano naman kasing hindi magsiselos kung sasabihin ng totoo? Parang anak na ni Madam si boss. Akala ko ba nakauwi na kayo, madam? Andito pa pala kayo.
Nagutom kasi ako, kaya nagmerienda muna ako. Wala lang din akong ginagawa sa bahay. At wala lang din naman kayong mapag-usapan ni Pipita dahil katulong lang siya. Ay, buti na lang at walang nakakita sa amin ni Tomas na magkasama. Wala pa naman akong tiwala sa babaeng to. Itutuloy ko na tong ginagawa ko, tita. Kahit kausap po kayo, baka pag dumating si Tito, pagalitan pa niya ako. Lagi ka ba niyang pinapagalitan na, Maribek? Hindi naman. Dahil hindi naman niya kami nababantayan palagi. Napapaiyak ng mga kasama kong babae kung ganon. Buti na lang at hindi naglalakas loob ang naawayan siya sa mga kasintahan nila. Si Madam na siguro yung nagbubusina. Dahil paniguradong mamayang umaga pa uuwi si Sir Faustino. Kaninang umaga pa siyang pumasok. Wala naman kasi siyang ginagawa dito sa bahay. Ang dami-daming kwarto. At baka pupunta na naman siya sa parlor. Hindi nyo sana kasi sinabi kay Madam Aguspina na nagsweldo na ako, boss. Pinaniniwalaan niyang pinagtatakpan ko kayo. Ano naman ang problema doon? Di ka nga lang, Tomas. Mapanghinala kasi ang asawa niyo, boss. Biglang nagbago simula nung nagselos. Bumata pang itsura niya. Buti na lang at hindi ako ninervyos at nasabing kinausap niyo sina Maha at Ani. Ano? Boss, ano kaya kung ayain niyo na lang ako sa bahay ninyo para hindi ako paghinalaan ni Madam Aguspina? Parang nakita ko na yung bisita ni Sir Faustino, Madam. Dito po ba siya maghahaponan? Hindi ko lang alam dahil nag-iinuman pa sila. Ay, si Tomas yun. Empleyado ng kumpanya. Gusto kong magmasid ka sa kanila. Baka pag nalasing sila, hindi na nila mapigilan ang mga sasabihin nila. Madam? Pipita! Kumuha ka pa nga ng pulutan namin ni Tomas. Aba, talagang maglalasing sila. Sus, Kumuha ka na rin ng 2 buti ng alak. Piliin mo yung kulay blue at mapula. Ay, kumuha ka na, Pipita. Bibigyan kita ng gantimpala kung may narinig ka. Kahit pa nga isama kita sa pagpasyal ko sa Hong Kong. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, huwag niyong kakaligtang pakinggan ang susunod na bahagi ng ating kwento ngayong linggo na pinamagatang Laban kung Laban. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Inihandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo.